Ngayon, hello mga ka-YouTube, mga YouTube communities natin dyan, at saka yung mga supporters natin. Nandito tayo ngayon sa may Suri. Napuntahan na natin to actually nung nakaraan pa, pero may ilang buwan na rin hindi ako nakabalik dito kasi na-busy tayo. Hindi naman busy, nagawi tayo palagi sa Rice Lake, tapos doon sa Lafarge. Ngayon naman pupunta tayo sa ito sa Green Timbers dito sa Mysuri. Yan. So dalawa yung purpose natin ngayon dito. Susubukan natin makakuha ng isda dito sa lake. At next is bibisitahin natin yung pinagkuhanan namin ng oyster mushroom ni Blaine, yung pamangkin ko noon. Maalala nyo, kasama ko siya dito noon na namimingwit dito sa Green Timbers. Dito kami palagi na namimingwit nung nandito siya. So yun yung dalawang purpose natin, bisitahin natin. I hope matandaan ko pa yung daan na dinaanan namin. Although lahat naman ng trails dito pupunta ng lake, pero mayroon yung certain trail na dadaanan kasi namin ni Blaine kung saan mayroon yung tumutubong mushroom na yung oyster mushroom siya. Ang tawag sa kanya is elm mushroom. Puti siya, katulad din siya ng oyster. Hanapin natin yung puno. So ayan, samahan nyo akong i-explore tong, hindi naman explore, samahan nyo ako dito sa gubat, hindi naman gubat, dito sa may park ng Green Timbers. So ayan, mapapansin nyo yung mga maple tree, dilaw na dilaw yung kanilang dahon na kasi early winter na actually ngayon, November. Kailan lang nung palit kami ng yung mga mushroom na konti kalahi ng reshi, pero hindi naman siya edible. Hindi siya edible. Nasaan ako? Ayun, yung mga puno, kalimutan ko yung sasabihin ko. So sundan lang natin tong trail dito sa left part. Yun yung maalala kong pinuntahan namin ni Blaine noon eh. Ilang beses na akong bumalik dito, hindi ko nakikita yung puno. Ewan ko kung natumba kasi nung nakaraan ang dami namin nakuha ni Blaine, tapos kinabukasan or siguro mga few days after, kasi may maliliit pa siya, binalikan namin. Nung pagbalik namin wala na, ubos hanggang sa maliliit na bunga ng mushroom. Kaya ewan ko lang kung mayroon siya ngayon na early winter, kung fruit din. Sa alam ko ito yung isa yung puno na yan, yung putol na yan, yan yung alam kong isa. Dalawa kasi yung puno na yun, so hinahanap natin, pero sa alam ko yun yung isa. Tapos yung pangalawa is somewhere dito. Ayan, marami tayong kasalubong din, naglalakad, walking kung may time. Ganun dito sa Canada eh, pag break off mo, yun yung chance mo na makapaglakwat siya. Kaya parang epekto tuloy yung, di ba, mayroon yung mga kwento-kwentuhan na buhay Canada, buhay Egypt, buhay ganito ganyan mga countries. Kaya ang tingin natin is parang napakasaya dahil off days nila yon, hindi yung peak day ng trabaho. Pero pag peak days ng trabaho, ewan ko lang, mapapansin nyo rin yung hirap ng nasa ibang bansa, lalo na kung wala yung pamilya mo dito sa lugar. Yun, napakahirap. Yung namimiss mo sila palagi. Buti nga ngayon maganda na yung technology natin. Ganda yung technology natin ngayon na mayroon ng messenger, na kung namimiss mo sila pwede mo lang tawagan and okay na. Saan kaya dito yung isang puno na yun? Tingnan natin tong marker. Sa amin niya doon is Lake Huckleberry Suri Nature Center. Ito tayo lake.
Pero sa alam ko yun yung daan eh. Ewan ko. Bakit lahat naman napupunta natin mapupunta naman ng lake. Wala na yung puno na yun ah. Natumba siguro. Ang dami mga ganyan oh, mga arc na may moss. Kumarang pa ito, natumba ito nung nakaraan lang na may storm dito, ganito. May storm dito sa Metro Vancouver. Lakas ng hangin. As in, napakalakas. Pumipito. Doon sa trabaho nga, doon sa may elevator, halos ayokong pumasok. Parang mapipigtas yung mga kable niya dahil sa lakas ng hangin. Anyway, meron na naman tayong marker dito. Birch Trail, lake, kahit saan banda. Dito siguro. Subukan natin mag-left kaya. Sa alam ko mag-right na lang tayo. Okay lang naman. Mas mahabang bla 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 ko kung ano man yung nasa isip ko. Anyways, ayan. Dito na, marami tayong nasasalubong. Kaya kasama niya yung aso niya. Yan. Mga puno all around. Ayan yung kalbo yung ibang puno. Kasi nagre-ready na for winter. Siguro a few weeks from now. Mag-i-snow na rin kami. Yung matataas na lugar dito sa Metro Vancouver at saka iba pang parts ng British Columbia, nagkakon na sila, nag-i-snow na sila eh. Yan. So malapit na tayo actually. Ito yung lake na yan eh, yung banda na yan. So, yung lake na yan, ewan ko kung tama yung trail na sinundan ko. Bakay buti na lang nandiyan kayong kasama kong mawawala kung sakasakali. Kaway shout out sa mga nagso-support. Siguro magbanggit ako ng ilan, pasensya na sa mga hindi ko mababanggit ano. Nandyan si Mariko Ganda, Chrissy, nandyan si pamangking kong nawawala, si Celsia. Yan yung mga common na laging nagkakans. Of course nandyan din si Des, tapos si Nicole na laging nakakahula din. Si Nicole, ano pa ba ang lagi kong nakikita sa live, yun hindi ko nababanggit. Yung mga lately lang yan, sila Presi, sila Corazon, sila Jing ha. Mega love shout out sa inyo. Nandito tayo ngayon, inuulit ko lang, nandito tayo sa Green Timbers Park. Ayan. Green Timbers Park. So yung nakita natin kanina, hindi natin nakita yung isang puno na purpose natin titignan kung mayroon siyang mushroom. Yung isa nakita natin kaso wala siyang putas. So nandun na tayo sa second objective natin, which is subukang mag-fish kung mayroon tayong makukuha. And malamang dito marami fishing palagi dito. O tama nga yung trail, ito na yung trail to the lake. O ito yung likod, ito yung pwestuhan ng mga nagpi-fish. So ayan, lapit na tayo. 40 steps na lang. Bago din. Naglalakad, nagsasalita ito. Green na green niya pag pag summer or spring. Pero ngayon kalbo. Eh napansin ko rin dito sa gilid-gilid dapat mayroong mga tumutubo na siguro sa may kabila. Ayan, mga kasama tayo namimingwit. So ito na yung Green Timbers Lake. Ayan. So subukan lang naman natin. Baka may kakilala pa tayo siguro dito. Ayan. Nakuha na yung pwestong kursonada ko. So may bato, walang nakapwesto. So doon tayo siguro sa may bandang gilid. Susubok. Mag-spend tayo ng 2 hours tapos pupunta tayo sa bahay ng kapatid ko. Kasi papatulong sila, may trabaho doon. So wala tayong makakilala dito. So doon tayo sa pinakagilid doon sa kabila. Kabila tayo, mag-aantay. Subok tayo. Subukan natin itong pwesto na to. Dito may nakuha din ako dito noon nung last summer. Yan yung mga tubo-tubo na yan. Ito, lalagyan ng mga pamingwit. May pasadya talaga. Yan. Hello. So, ay, walang nga si
Kuya Star pala, oh, Kuya Star. Oh, yan. Nawala ka na. Hindi, doon ako sa Rice Lake kasi. Sa Rice Lake ako. Sa Rice Lake? Oh, konti na lang din. Ngayon. Wala na, kunti na lang dito. Konti na rin dito. Ayun, nakasama natin nung sa Rice Lake. Nag-vlog ako. Ayun. Yan yung na-meet natin, na-meet natin na Pilipino na taga San Andres, si Kuya, pangalan nun, si Kuya Star, Kuya John Star, yung nakita natin dito, na first na na-meet natin na Pinoy na nangingisda dito sa Green Timbers. Ay, nakita ulit natin, sabi ko na nga may kakilala tayo dito eh. So, ayun, sabi niya kakaunti na lang, so chance lang, kumbaga tingnan lang natin yung chance natin makakakuha sa ngayon. So ganun pa rin yung gamit natin, ultralight rod pa rin ang gamit natin. Subukan natin. Ayan. Prepare ko lang, mahirap paging one-handed talaga pag ikaw ay nag-vlog. So tagain nyo na lang, medyo magalaw, magkaslaw yung movements ko dahil ito nga, naka one hand tayo. Wala naman akong siguro dito saglit lang, reverse ko yung kako. Yan, nakikita nyo ako. Yun, ayos maganda ang aking kon ngayon. Hindi nagsinungaling ang ating camera kasi sinungaling tong Samsung na camera eh. Gumagawa po ako pag minsan. Joke lang to. So kahanda lang siya, subukan lang natin. Ang gamit nila is lahat naman bottom rig naman ang gamit na nila lahat. Wala akong nakikita na kababaw sa akin. So sortihan na lang to, setup natin to. Kakaayos ko lang din tong naputol nung kahapon ng umaga nung nasa kan tayo, Rice Lake tayo, naputol tong rod natin kasi medyo malaki yung nakuha natin, tapos excited din ako may nakuhang malaki. Hindi ko napansin, banat na pala yung tali, yun tinutol niya yung tip ng rod, kaya yun pinalitan ko yung tip ng rod, sinira ko yung isang rod ko na yung lumang rod ko, pinalit ko dito. Kung gusto nyo makita ito, slide pa yan, ito siya halatado, ayan putol dito. Susubukan natin yan. Nang gamit mong pain, Kuya John? Egg. Original egg o plastic egg? Original. Wala ako nung original eh. Ha? They don't buy the pink one? Yung green. Pwede yung green? Green, yeah. Ayan. Green at saka yung salmon egg daw. Na original na salmon egg. Yung dala natin fake na salmon egg. Kaya subukan lang natin. Subok tayo. Tapos after 1 hour siguro medyo magpalit naman tayo ng green na drop. Itong sa lahat ng ayaw ko yung nagre-ready kaya bigla na lang nagbubuhol-buhol ang mga gamit. Tanggal. Lalo pang nabuhol. Very good. Tanggal buhol. So yan. So ang pagpain ng foam ito, foam na salmon egg, kung maalala nyo yung pahula ko itong dati sa may live ni Mildred. Ito yun, yung foam. So ang technique is sosobrahan mo yung nakalabas yung hook, hindi siya yung sakto lang yung hook naman. Ewan ko lang kung may kakain. So susubukan natin kung tayo maglalagay. Ewan ko, hindi yata nakikita dun. So may lalagyan ko. So subok tayo. Against the wind pa tayo. Hindi nyo ako nakikita pala. Saglit lang. Pwesto natin ulit. Mag-steady ka naman. Yan siguro. Mag-steady siya. Yun. Ay, makita tayo. Ay. Susubukan natin ulit. Against the wind tayo. Bahala na. Wala akong makita dyan ha.
Ayun, nakapagtapon na tayo. Ayun na yung rod natin. So, ganun, hintay-hintay na. Ito na yung boring part, lalo na kung hindi kayo nangingisda. Ito yung pinaka boring part, yung mag-antay. So, mag-update na lang ako sa inyo mamaya, ano? Isang pan lang ng view ng Green Timbers Park sa Suri. Green Timbers Park or Green Timbers Lake ang tawag sa kanya. Ayan siya. Ganda rin, no? Ayan, mga kasama natin may mga pamingwit na kaya standby din. So, sertihan na lang to. As in, talagang kung mayroon mang kumagat. Ayun, may 5 minutes na tayo or 10 minutes na nandito. Kasi sila Kuya Jun at saka yung isang kasama rin natin nag-uwian na dahil walang kumakagat. So, malamang masisiro yata tayo ngayong araw na to dito sa Green Timbers. Ayun, palis na yun, no? Mag-isa ko na lang na naiwan. So, saga lang ako kasi hintayin ko yung alas 3 or alas 2 para pumunta dun sa kapatid ko. Siguro magkape muna ako, meron ako dun sa bag. Ikot tayo. Ito yung pinepweston ko, yun, umalis na yun, pwede kong ilipat mamaya dito. Bigyan lang natin ng 5 minutes yung ating pamingwit, tapos lipat ulit dito. Tapos dito na tayo, siguro hindi na ako lilipat, hindi na ako pupunta dun sa may bato. Ang kwan kasi dito, dapat alam mo rin kung saan yung iniikutan ng isda, yung kumbaga meron silang pathway din na dinadaanan. Kung alam mo yun yung batuhan mo ng batuhan, siguradong may makakakuha ka. Kasi yun yung dadaanan nila Parang gumalaw to kung nakwan ng pato. Parang kinagatan tayo. Sana nga meron. Medyo maluwag yung tali natin paigpitan natin. Nakwan yata ng pato yung ating tali kaya gumalaw. Pangit din kasi kung nagpapahigpit tayo na nagpapahigpit, yung mapabigat natin gumagasgas sa ilalim, tapos may possibility na sasabit yung ating pain, di na makita ng isda. Yan, mahigpit na. So, tingnan natin kung mayroon tayong mahuhuli. Lilipat tayo doon mamaya dyan. Lipat tayo dyan. So, balikan ko ulit kayo mamaya. Yun, sa ating pagbabalik, talaga nga wala nang laman itong Timbers Lake. Ubus yata. Hindi tayo nakagatan for 1 hour 30 minutes na nandito tayo. Alas 2 na namin dito wala talaga. So, hindi ko rin alam kung saan yung magandang pagbatuhan kasi kanina andito lang sa gilid, mga hanggang tuhod lang yung lalim. Dinigay ko doon, nawala naman na sila, daan na. Kaya siguro next time na lang ulit. So, sa mga nanood, maraming salamat sa inyo. Patuloy nating suportahan ng ating channel, pati yung channel ng aking mahal na si Mildred. Suportahan natin. Bye!